Oras sa buong kapuluan, ganap ng 2 minuto, makalipas ang alas 11 ng gabi. Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. May dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas March 19. Sa anunsyo ng Oil Industry Sources, may dagdag na 10 sentimos kada litro ng gasolina habang may tapyas namang 10 sentimos sa kada litro ng diesel. Wala namang magkakaroon ng paggalaw sa presyo ng kerosene. Ang mga pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo ay nakadepende sa paggalaw nito sa pandaigdigang merkado. Nagprotesta sa harap ng tanggapan ng Department of Migrant Workers sa EDSA Mandaluyong kaninang umaga. Ipinanawagan ng mga OFW na ito ang kanilang kabuhayan, karapatan at kita kaysa gawing prioridad ng pamahalaan ng charter chains. Ngunit sa kasagsagan ng rally na pinangunahan ng grupong Migrante International, lumabas si DMW Officer in Charge Yusek Hans Leo Kakdak upang personal na harapin at pakinggan ang mga militante. Isinagawa ng migrante ang kanilang protesta kasabay ng pag-alala sa ika-20 taong death anniversary ng OFW na si Flor Contemplacion. Samantala, alamin natin ang report. Ilang secure mistulang na hostage sa binabantayan nilang private property sa Santa Rosa sa Laguna. Detalye, ibalita mo, Eric Dastas. Kuya Andy, labis na ang pag-alala ng pamilya ng mga security guard sa kanilang binabantayang pag-aaring lupa ng isang pribadong individual sa barangay Makabling, Santa Rosa, Laguna. Kanina ay nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang security guard dahil sa binakuran ang kanilang binabantayang lupa na kung saan ito mano ang kanilang pasukan at labasan. Sa mga oras na ito ay nananatili ang humigit kumulang sa 16 na security guard sa loob ng kanilang binabantayan lupa na pagmamayari umano ng isang Dominador Delfino. Ipinagutos umano kanina ng mga Korean National na bakuran iharang ang dalawang dump truck at saraduhan ang lupain na pagmamayari ni Delfino. Bagamat ipinagbigay alam na sa barangay kanina ang katiwanan ni Delfino, ang naturang insidente ay ipinagpatuloy pa rin niya ang pagbabakot at pagsasara sa pagsunod sa mga naturang banyaga. Para sa kaunahan sa Pilipinas, DCRH, ito si RH30, Eric Dastas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Eric Dastas. Mula sa DCRH News Center, ako naman, Andy Verde, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. RH number 1. Buong kapuluan, ganap ng alas 12 ng hating gabi. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Inanunsyo ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo noong Lunes na mga deadbeat father na mabibigong magbigay ng paternal child support ay maharap na sa parusang hanggang 6 na taong pagkakabilanggo sa mga susunod na araw. Iti matapos na aprobahan ng House Committee on Welfare of Children ang substitute bill o an act ensuring child support and penalizing parental refusal or neglect thereof. Ang naturang bill o substitute bill ay inakda ni Representative Tulfo at ng kanyang mga kasamahan mula sa ACT-CIS party list na sina Representatives
Edvic Yap at Jocelyn Tulpo at kina Benguet Representative Eric Yap at Quezon City 2nd District Representative Ralph Wendell Tulpo. Samantala, sa kanyang panig, sinabi naman ni Representative Edvic Yap sa komite na layunin ng panukala na tugunan ang kritikal ngunit kadalasan ay nababaliwalang issue at ito ay pagtiyak na magagampanan ng mga ama ang kanilang financial obligation sa kanilang mga anak. Nagtanong naman si BBA Party List Representative Margarita Nograles sa pagdinig kung ang sinasabing panukala ay maaaring maharap sa paglabag sa forum shopping dahil ang kaparehong kaso ay maaaring isampa para sa violence against women and children. At nasa 63 Pinoy ang i-repatriate ng pamahalaan ng Pilipinas sa gitna ng nangyaring kaguluhan sa Haiti. Inanunsyo ng Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs sa isang joint statement ang repatriation ng mga Pinoy matapos isailalim sa Alert Level 3 ang Haiti. Ibig sabihin, voluntary repatriation ang gagawin sa mga Pinoy na naroon kasunod ng mararahas na gang activity sa mga lugar sa nasabing bansa. Sa datos, may 115 Pinoy sa Haiti pero wala pa namang napapaulat na sugatang OFW sa naturang krisis. Naka-heightened alert na ang Philippine National Police simula sa araw ng palaspas, Linggo, March 24. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, otomatiko ang pagpapatupad ng heightened alert sa buong bansa tuwing Semana Santa. Pero paliwanag ni Fajardo, may discretion ng mga Police Regional Director kung itataas pa ito sa full alert status depende sa sitwasyon o kung may banta sa seguridad sa lugar na kanilang nasasakupan. Mula sa DZRH News Center, ako naman, Andy Verde, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Nangako ang Armed Forces of the Philippines na hahabulin nito ang mga responsable sa pananambang sa 4 na sundalo sa Maguindanao del Sur. Sa statement ng AFP, sinabi ni Chief of Staff General Romeo Browner, layunin nitong matuldukan ang karahasan ng grupong Dawla Islamiyah. Nakirami naman si Browner sa mga kaanak at mahal sa buhay ng mga namatay na sundalo. Ayon sa Philippine Army, kinilala ang mga nasawi na sina Private Marvin Dumaging, Private Jesse James Corpus, Private First Class Carl Aranya, and Corporal Crisaldi Espartero. Marami pang scholarship opportunities ang magbubukas para sa mga Pilipinong nais mag-aral sa Canada. Bunsod dito ng kasunduang nilagdaan ng Department of Science and Technology at 2 Canadian universities ngayong buwan. Unang nilagdaan ng DOST ang partnership nito sa University of Saskatchewan noong Marso 11 kung saan bubuo ng DOST Science Education Institute o USAC Graduate Scholarship Program. Sa pamamagitan nito, bibigyan ng financial support mula sa DOST, SHE at USAC ang mga Pilipino o doctorate students. Bukod dito, nilagdaan din noong Marso 13 ang renewal ng kontrata para sa DOST University of Alberta Graduate Scholarship Program para naman sa mga Pilipinong may kumukuha ng masteral at doctoral degree. Ayon sa DOST, layunin ng inisyatibong ito na mas palakasin ang STI human resources sa bansa
at palawakin ang career opportunities para sa mga scientist at engineer. Mula sa DCRH News Center, ako naman, Andy Verde. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.